Bago pa nga tayo late upload ngayon kaya pagpasensyahan nyo na. Ang dami ko pa nga nakatambak na video na hindi ko pa nga na-edit. Anyways, maaga pa nga lang sa mga oras na yan at niyaya nga ako ni asawa na magpasyal nga kami dun sa aming sinasakang palayan. Hindi pa nga kami naka-visit simula nung nataniman. Magmotor na nga kami dyan ni asawa at sumama nga itong anak naming si Ate Love. Mga ilang minuto nga lang at nakadating na nga din kami dito sa may aming palayan. Ito din yung punta namin dahil naghahagis nga yung nagtatrabaho dito ng fertilizer. Sabi nga naman ni asawa na maganda din naman yung tubo ng palay. Ganda nga din yung tubo ng palay kapag nga naalagaan ito ng maayos. Siyempre dapat tama din yung mga binibigay na fertilizer at saka yung mga insecticide. Para naman maganda talaga yung ani pagdating nga ng anihan. Hindi naman din na kami nagtagal dyan dahil nga mataas na din yung sikat ng araw at masakit na nga sa balat. Nag-decide na nga kami ni asawa na umuwi na. Pagdating nga namin ng bahay ay agad naman kaming nag-asikaso agad dahil magpunta nga kami ng Kidapawan City. Bilisang transition lang nga mga mare at nasa Kidapawan na nga kami. Alas 12 na nga yan ng tanghali kaya naman kumain na nga muna kami dito sa may McDo. Tawa pa nga kami dyan dahil puro large pala yung na-order namin. Katapos nga namin kumain dyan ay nagpunta naman kami agad sa may Gaisano Grand Mall. Nakalimutan ko pa nga mag-video dyan kaya ayan palabas na nga kami nung naalala kong mag-video. Yes ko po. Nauna nga lang kaming lumabas ni asawa dahil nga may transaction pa kami. Iwan na nga muna namin yung mga sis-in-law ko sa may Gaisano. Mamadali na nga agad kami ni asawa dyan dahil nga nag-aantay na daw yung magsusurvey ng lupa. Naikwento ko naman din na dati na may nabili nga kaming maliit na lupa dito lang banda sa may Kidapawan. Nasa 120 square meter nga pala yung nabili namin dati mga mare at maliit lang talaga siya. Dahil bakante pa nga yung doon sa may likuran ng nabili namin kaya naman kinuha na din namin. Gandang investment din naman kasi mga mare yung lupa. Dahil nga ay pamahal ng pamahal nga yung value. Kagandahan pa nga dito mga mare ay pumayag nga yung may-ari na ihuhulugan nga namin. Mga mare at utang pa nga itong extension na nakuha namin. Utang nga namin mga mare dahil wala naman kaming pangcash. Pero kahit utang pa nga mga mare ay pinasurvey na nga namin agad. Fast forward, kinabukasan na nga yan mga mare at bisperas na nga ng New Year. Hanggang umaga pa nga lang sa mga oras na yan at nagkabit na nga ako ng kortina dito. Amitan ko na nga lang ng dilaw na kortina mga mare dahil wala nga akong mahanap. Dito nga pala ako mamaya magde-decorate ng mga balon-balon para sa New Year. Medyo nahirapan nga ako mga mare dahil kinulang nga talaga ako sa height. Yes ko po. Iniwan ko na nga muna yung pagde-decorate mga mare at nagsimula nga ako magtimpla dito para sa buko salad. Nilipat ko nga yung buko sa medyo malaki-laking lagayan para nga hindi ako mahihirapan sa pagmix mamaya. Sinilagay ko na nga din itong isang malaking lata ng fruit cocktail. Lagay nga din pala ako ng nata de coco na kulay pula. At tapos ay maglalagay naman ako dito ng kaong na kulay green. O diba, Paskong Pasko talaga yung kulay ng kaong pati na ng nata. Tinunod ko namang ilagay mga mare itong 2 lata ng creme densada. Tapos ay nag-add naman ako ng 1.5 lata ng condensed milk. Nang hindi pa nga ako na-satisfied dun sa may creme densada mga mare kaya naman nag-add na ako ng all-purpose cream. So marami-rami din kasi itong buko kaya naman dagdag ako ng dagdag. Ay tinansya-tansya ko na nga lang mga mare hanggang sa makuha ko nga yung tamang pagka-creamy nito. At eto na nga pala yung itsura ng ating buko salad mga mare at sa tingin ko ay okay naman na. Aliminekos-mekos ko nga lang yan ng mabuti mga mare para naman mapantay yung lasa. Lalagay pa nga pala ako ng cheese dito mga mare at muntik ko na ngang makalimutan. Hiniwa ko nga lang pala yung cheese ng pa-cube. After ko ngang malagyan ng cheese mga mare ay minekos-mekos ko na ulit. Kaya na nga itong ating buko salad mga mare kaya naman nilagay ko na sa ref. Nung magtanghali nga dyan mga mare ay naki-birthday nga pala kami. December 31 nga yung birthday ni Kuya Bong na asawa ng sister-in-law ko kaya doon na kami na nanghalian. To you, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kuya Bong. Nga mga mare at may pahula pa nga si Ate Melay sa kanyang asawa. Pinapapili niya na nga ng ampaw yung birthday celebrant. Balot latan, balot. Dawara sa tunga ba? Rambol mamanan.
Ngayon ang bayag. Oh, dubugat ang sa gilid. Ah!